bakit nangyayari ito sa ating mga buhay ay para tayo ay magtiwala, umasa at manampalataya sa ating Panginoon. Dahil ang ating pag-uusapan ay may pangako, gusto mo ba? Tanungin nyo nga po katabi nyo. Kung may pangako, gusto mo ba? Parang ayaw naman. Alam niyo po, sabi nga po doon, mapalad na ikay napangakuan na. Pero yung matupad, ay umasa ka lang. Magtiwala ka lang. Lalo't higit, pag ang Panginoon ang nangako, manampalataya ka. Kasi sa totoo lang po, maraming tao, marami na tayo napakinggan pangako, pero napapako talaga. Yun ang truth. Pero ako naniniwala, katulad ng pinag-usapan natin nung nakaraang preaching o message na ibinigay ng Panginoon, may utos, susunod ka ba? Kapatid po yan, at kakambal po yan, yung mensahe pong yan, nais ng Panginoon na ating matutunan po talaga. At doon sa mensaheng yon, doon sa konklusyon ay naibigay ang pangako ng ating Panginoon. Kung matatandaan niyo po doon, ang sabi po doon sa unang pangako sa Deuteronomy chapter 30 verse 16c, pagpapalain niya kayo. Naalala niyo po ba yun? Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, pagpapalain ka ni Lord. At ang ikalawang pangako po doon ay mabubuhay kayo ng matagal. Personal natin, sabihin niyo po sa katabi niyo, mabubuhay ka ng matagal. 1,000 taon. Ewan ko lang, hindi, ugod-ugod na po tayo noon. At yung unang tao lang po ang maabot halos po doon sa 1,000 taon. Pero ngayon po ay umiksi ng umiksi ang buhay ng tao. Amen po ba? Pero pangako pa rin po ni Lord yan, mahabang buhay. Yung makaabot ka ng 80 pataas, abay talagang promise ni Lord yun. Sabi nga ni Brother Aris, 31 na siya, pag inalisan sa salamin, ilan? Wow, kuha niyo ah. Eh talaga namang hindi po biro. Ang iba nga, 5 years old pa lang, o kapapanganak pa lang, eh wala na, hindi na nasilayan ng mundo. At ang pangatlo, kanyang pararamihin kayo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pararamihin ka ni Lord. Ilan ang gusto mong anak? Di mo ba? Iulitin ko po, yung wala. Eh dati wala po akong asawa. Dati wala po akong anak. Dati wala po kaming bahay. Dati wala po kaming sasakyan. Pero once na tayo ay nagtiwala, umasa, nanampalataya sa ating Panginoon, mangyayari po yung mga bagay na wala magkakaroon. Pangako pa lang po ito. At tulad ng pagbasa natin sa Genesis to Revelation, ang nangungusap po doon para mangako, si Lord po yun, kaya lang gumagamit po siya ng tao. O gumagamit siya ng anghel. Alala niyo po ba si Sarah at si Abraham? Anghel po ang ginamit ko. Sa New Testament naman po, anghel din ang ginamit sa buhay ni Maria. Tama po ba? Kaya makikita po natin yung mga tao na ginagamit ng Diyos na lumalapit po sa atin, pag sinabi po sa atin, tingnan po natin baka anghel po ng Panginoon. Parang ang hirap magtiwala, tama po ba? Parang ang hirap umasa. Tao po ang ginagamit ng Panginoon. Eh malalaman po natin na yung taong iyon ay anghel ng Panginoon, ay pinadala. Hindi naman po, di po ba? Para maunawaan po natin, kasi sabi po doon sa English, ang pangako ay promise. Tama po ba? Pagka sinabing promise o pangako, nagkakaroon ng declaration. Tama po ba? Idinideclare ito nung nangangako. Kaya, hindi pwedeng magkaroon ng pangako kung walang declaration. At ikalawa, tinutupad o ginagawa ito ng nangangako. Pangatlo, sabi doon,
mangyayari at mangyayari ang pangako. Ready na po ba kayo? Sa Joshua nga po ba ito? Joshua chapter 21 verse 43 hanggang 45, dito po tayo tuturuan ng ating Panginoon para mangyari po ang kalooban ng ating Panginoon sa ating buhay. Gusto po, taas po ang kamay na gusto talaga maranasan ang pangako ng Diyos. Yeah. Sa umaga pong ito, sa Joshua chapter 21 verse 43 hanggang 45, na ituturo sa atin ng Panginoon sa pamamagitan natin ng Panginoon sa Kristo at ng Banal na Espiritu. Sabi po dito sa 43, ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupaing ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Kaya't nang masakop na nila ang buong lupain, doon na sila nanirahan. Nagtamasa sila ng kapayapaan ayon sa pangako sa kanila ni Yahweh. Hindi sila nagapi kailanman ng kanilang mga kaaway. Sapagkat pinapagtagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng pangako niya sa kanyang bayang Israel. Tayo po sumandali yung bukod, tayo po yung manalangin. Minsan pa, Ama naming nasa langit, alam mo ang aming kalalagayan. Kaya naman sa inyo po kami umaasa, nagtitiwala, nananampalataya. Alam po namin kung kalooban mo, mangyayari ito sa aming mga buhay. At will mo, Panginoon, ang nangyayari sa aming mga buhay. Meron man kami mga plano, naisip, pangarap, ambisyon sa buhay. Ngunit alam po namin, kailangan ito ay nakaalay sa iyong salita, sa iyong pangako, at sa iyong kalooban. Kaya naman, tunghayan niyo po kami kung paano kami nagnanais sumamba ng tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan sa iyo, Panginoon. Kaya kami narito, ang pinakamotibo po namin ay sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Huwag nawa kami mailigaw ng kaaway, na palagay na sa iyo kami sumambay, baka sa Diyos-Diyosan na po kami sumasamba. At narito po kami para maglingkod sa iyo, Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa, Panginoon. Ganon din, Panginoon, gusto ka namin mahalin ng buong puso at isipan din namin at ng aming buong pagkatao. Kaya salamat po, O Diyos, sa araw na ito. Alam po namin ang iyong mga pangako. Kami dapat magtiwala, umasa at manampalataya sa iyo. Na yung mga wala sa aming buhay na aming ninanais, ito man ay pang spiritual, ito man ay pang mental, ito man ay pang emosyonal, ito man ay pang physical o pinansyal o material na bagay. Alam mo, Panginoon, mapangyayari mo po ito sa aming mga buhay. Dahil i-develop niyo po sa amin ang aming pagtitiwala, ang aming pag-asa, ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Dahil maging ang paglago nito sa all outreach na ito, Panginoon, ay hindi nakasalalay sa aming mga kamay, kundi kami gagamitin niyo lamang instrumento para ito ay lumago, Panginoon. Alam po namin, weekly, nais namin magkaroon ng new friend. Ngunit wala. At wala kami. Kaya naman itatsin po ang puso ng bawat isa po ng mga leaders na gumanap at sundin ang iyong kalooban. At maranasan namin, Panginoon, na yung mga wala po sa amin, according to Matthew 6:32, ay idagdag niyo po sa amin lahat, Panginoon. Kaya naman salamat po, Panginoon, salamat Banal na Espiritu Santo, kumilos po kayo sa aming kalagitnaan. Mangusap po kayo sa babae at lalaki na narito, Panginoon. Ipakita niyo po sa kanila na ito ay hindi lamang pangako, kundi mangyayari ito sa kanilang mga buhay. Kaya minsan pa, turuan niyo po kami at patuloy kami makinig sa aming spiritual na tainga at spiritual na mata, Panginoon, upang makita natin ang iyong magandang gagawin sa aming mga buhay. Minsan pa, Panginoon, sa iyo ang parangal, papuri ka salamat. Ang lahat ng anak ng Diyos na pagpapalain ang magsabi ng malakas na Amen. Amen. Sa umaga po ito, ang title po natin pinag-uusapan ay next level po nung ating nakaraang topic.
Ibinibigay po ng Panginoon yan, hindi para tayo ay mapahamak, hindi para tayo ay mawala, kundi tayo ay lalong mag-level up ang ating buhay. Maganda po yan, sabi dyan, may pangako, gusto mo ba? Tanungin niyo po ang katabi niyo kung gusto niya po. Gusto mo ba? O, sige, kung gusto niyo po, ay umpisahan na po natin. Sabi po sa verse 43, andiyan na po yan, lahat nasa screen na. Ibinigay nga ni Yahweh sa bayang Israel ang lahat ng lupain ipinangako niya sa kanilang mga ninuno. Kaya't nang masakop na nila ang buong lupain, doon na sila nanirahan. Naka-highlight na po dyan yung ating pag-uusapan. Kung talagang gusto mo, sa una sabi po dyan, gusto mo bang makamtan? Sa verse 4, sabi po doon. Lahat ng pinangakuan, walang nanaisin, kundi iyan po. Tama po ba? Kaya lang naman, pinangakuan tayo, bibili kita ng bagong cellphone dahil may honor ka, dahil mataas ang grades mo, dahil mabait ka, dahil ginagawa mo ang lahat ng bagay. Alam niyo po, tuwan-tuwa po ako sa pangalawa kong anak si Melchizedek. Dahil itong bata na ito ay talagang nagpapakita ng kakaibang talino at galing, ay pinangakuan ng kanyang nanay, nag-birthday po siya noong September 18, at sumali siya sa Science Quiz Bee. Kamuntik na siya mag-second, pero third po siya. Palakpakan po natin sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang pangako sa kanya ng nanay niya, hindi ako, wala akong maipapangako sa kanya. Dahil si Star Lali ang may trabaho, bibilang po siya ng bagong sarili. Wala pa po, pero masaya na po siya. Tama po ba? Kung mapangakuan ka lang, andun na yung damdamin mo ng kaligayahan. Ay lalo pa pag tinupad at nakamtan mo. Tama po ba? May pangako. Ang tanong, gusto mo bang makamtan? Kaya sa mga ayaw diyang magtiwala, hindi mo nga makakamtan. Sa ayaw mong umasa, hindi mo nga makakamtan. Tama po ba yung ating pinag-aaralan? Amen. Itong so-called outreach, wag lang maging negative ang mga cell leaders. Lalago po ito. Amen. Tanungin nyo nga po kung patabi nyo, gusto mo ba? Pangako po ni Lord yun. Sa ating pinag-usapan, may utos, susunod ka ba? Doon sa konklusyon ibinigay ng ating Panginoon, doon sa lupang pangako niya, hindi lang giginhawa ang buhay mo, pagpapalain ka ni Lord, pararamihin ka pa. Amen. Mangyayari po talaga. Ano po ba gusto natin makamtan? Tanungin mo nga po katabi. Very personal talaga to. Ano ba gusto mong makamtan? Alam niyo po, through prayer, nung manalangin si Solomon, ulitin ko po, nang manalangin si Solomon, nangako ang Diyos. Amen. Tanungin nyo nga po ang katabi nyo, nananalangin ka ba? Nananalangin ka ba? Kinausap ng Diyos si Solomon. Sabi ng Diyos, anong gusto mo? Tanungan nyo po ang katabi nyo, anong gusto mo? Alam nyo po, ang sabi ni Solomon sa ating Panginoon, hindi kayamanan ng sinabi niya. Hindi ang katagumpayan o kung anumang kasikatan. Ang sinabi niya, Lord, bigyan niyo ako ng wisdom, ng kaalaman. Kasi, meron man akong kayamanan, meron man akong katagumpayan, meron man akong katanyagan, pero kung wala akong kaalaman, karunungan, wisdom, mapapabayaan ko din pong lahat yan. Tama po ba? Kung talagang gusto nating makamtan, na ang JCLM so-called outreach ay lumago, ay manalangin po tayong lahat. Amen. At basahin po natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Walang iba kundi ang kanyang salita, ang Biblia na iniwan ng ating Panginoon. Alam niyo po, unang mensahe pa lang, alam ko lahat gusto po yan. Walang hindi nagnais na kapag ka siya ay pinangakuan,
ay hindi niya makamtan. Ano damdamin ng tao na nakamtan niya ang pangako? Sa tao pa lang, ha? Tuwan-tuwa po ito. Galak na galak po ito. At punong-puno ng pasasalamat sa taong nangako na ibinigay at tinupad ang kanyang pangako. How much more sa ating Panginoon? Kapag ka ang Diyos ang nangako, sabi po doon, ang declaration ng Panginoon ay gagawin niya at tutuparin niya. Kaya sa ating pagbasa, lahat ng pangako ng Panginoon na nakatala ay naranasan po ng mga tao. Pero pagka ang tao nabigo at hindi nakamtan ang pangako, ano reaksyon? Nagtatampo, nagagalit, naiinis, at talagang nagre-rebelde. May nakita na po ba kayong gano'n? Dito sa Sukol, alam ko, wala. At gano'n din po ang reaksyon ng ating mga anak. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, ingat-ingat lang sa iyong pangako. Kasi sabi sa salita ng Panginoon, sabi po sa salita ng Panginoon, pag ikaw ay mangangako, ano gagawin? Tuparin mo. At makikita po natin, kaya ang reminder po doon, huwag ka na lang mangako kung hindi mo gagawin. Kasi merong magtatampo, merong magagalit, merong maninisi, at marami pang iba. At makikita natin, palagay na paganda at pabuti ang relasyon, lalong nawawasak. Alam naman natin ang kaaway, nandyan lang. Para siyang mabangis na hayop na gusto ka tayo laging sakmalin. At kung paano niya iginagrab ang opportunity na ang pangako ng Diyos ay baliktarin niya. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Kaya ingat-ingat po mga kapatid, kapag ka po tayo mga ngako, tuparin po natin. Ang tanong, anong pangako sa nakaraan nating buhay ang hindi natin natupad sa ating kapwa, lalo higit sa ating Panginoon? Yan po ang challenge ngayon dyan. Baka nung ikaw ay nangako, nakalimutan mo na. Napako na. Alam niyo po, ako nung ako umalis po sa trabaho, hindi po ako nangako kay Lord na ako ay maglilingkod sa Kanya. Pero si Lord ang nagbibigay ng way natin at tamang daan para mapunta po tayo sa Kanyang mga pangako. Yun po ang maganda. Kaysa dun sa, Lord, magre-retard na po ako, pero magre-retard po ako, maglilingkod po ako sa inyo. Ako hindi ko po ginawa. Lord, ayoko pa pong iwan ng trabaho ko pong ito eh. Kaya lang, gumawa ng paraan ng Panginoon para ako ay mawala sa trabaho niyo. Alam niyo po, marami pa pong testimony si Brother Benji na si Lord, para makarating po tayo sa level na to, ay mangyayari po ito sa ating buhay. Alalahanin po natin, baka yung pangakong iyon ay maging sanhi at dahilan na palagay na blessing maging sumpa. Yan po yung ating pag-aralan. Ano ba ang gusto nating makamtan? Sabi dun sa ating verse na binasa, una, lupain. Gusto niyo po ba magkaroon ng malawak na lupain? Amen. Aba, ay sino ayaw niya? Ay, yun po ang nakalagay dun eh. Kung pag-uusapan po natin ang lupain, ano po kaya ang pinaka-mainam na kahulugan niyan sa ating buhay? Ito kaya ay ating pamilya? Totoo po ba? Lumalawak ang henerasyon mula kay Nanay Anchay, hindi na natin mabilang ngayon kailan na po apo niyo. Anak, mabibilang po natin. Ilan po kayo, tatay mo? Magkakapatid? Akala ko hindi alam eh. Siyam. O, di po ba? Eh, yung biyanan ko, 12 po anak no. Ay talagang dumami po ang lahi.
Ang lupain po ay pwedeng cell group po natin or itong ating Sunday celebration lagi. Ang lupain, kinokonquer. Amen po ba? At nakonquer na po natin ang sukol. Amen po ba? Parang hindi naman. Pero malapit na. Siyempre wala pa eh. At gagawin pa natin. Kasi tayo gagamitin ni Lord. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ikaw ang gagamitin ni Lord. At marami pang lupain ang gustong ipagkaloob sa atin ng Panginoon. Andiyan ang Los Baños. Meron na tayo sa Tadlac at sa Eldridge. Ang cell leader po doon ay ilan sa Tadlac? Ang cell leader po? Maaaring 3. At sa Eldridge ay merong 1. At dito sa Sokol ay marami-rami. At makikita po natin, ipagkakaloob po ng Panginoon. Pinagkaloob ka kay Joshua sa ating pinag-uusapan. Ang nakakalungkot nga lang kay Moses, natanong niya lang itong mga lupain na ito. At tanong niya lang. At ang pinaka-the best na lupain ay yung ayon sa pangako ng Panginoon. Lupain na kung saan simbolo ng kalangitan. Na kung saan nandun ang ating Panginoon. Ang pangako doon, magkakaroon ng bagong paraiso. Bagong lupa. Tayong titirhan. At ito po yung pinaka-aasam ng maraming tao. Ang lupa dito sa mundo, kahit gano'ng kalawak ang lupain ng pinakamayaman, iiwan at iiwan niya. Tama po ba? Pero yung lupain ay pagkakaloob sa atin ng Panginoon, ang habang buhay. Kaya kung gusto talaga nating makamtan yun, hindi lang tayo mangarap, kundi ang gawin po natin ay yung tatlong pinalabas ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Diyos. Umasa tayo sa Panginoon. At higit sa lahat, manampalataya tayo sa ating Panginoon. Truth, na dati kami ay walang lupa na tinitirikan ng tahanan. Nung binata pa po ako ay meron po ako naging bahay doon sa Banana Island, kung may nakakaalam po doon, sa Mayapa. Halagang 55,000 ko pong nabili, pero naibenta ko na rin po yun. At binigyan po kami sa barandal ng lupain ng Panginoon at may bonus pa, left and right po yun, napapakinabangan ko to kasi hindi pa po ginagamit yung may-ari. Nakakapag-ani po tayo ng mga prutas po doon at papalad po yung nakaabot, yung kapitbahay at kung sino man nakakapunta po doon. Maligaya po sila. Pangalawa, hindi lamang lupain ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Pangalawa ay tirahan. Nandiyan po yan. Doon na sila tumira. Tama po ba? Sino nangangarap ng magandang tirahan? Amen. Ulitin ko po. Dito, kahit na palasyo po ang ating tirahan, temporary lang. Pero ang tirahan ang gusto ng Panginoon ay sa piling niya. At pagka binasa natin ang salita ng Diyos, ang description ng langit ay the best na tirahan. Ay mas mahirap tumira sa impyerno, ay po ba? Kaya tayo mga kapatid, ayon sa mga pangako ng ating Panginoon, panghawakan po natin. Di po ba? Yung ipangako na lang sa atin ng John 3:16 is nag-umako na sa ating buhay. Ano sabi doon? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam naman natin na yung buhay na walang hanggan ay may tirahan. Alam naman titira ka, may buhay ka sa sahig lang, sa lansangan lang. Bagamat may mga tao na gano'n ang nararanasan, miserable ang kalalagayan. Amen po ba? Pero ayaw ni Lord na tayo ay mapunta doon sa miserableng buhay, worst na buhay, kundi according to John 10:10 sa pangako ng ating Panginoon, anong promise ng Panginoon doon? Bibigyan kanya ng buhay na ganap at kasiyasiya. Tanungin niyo po katabi, gusto mo ba talaga noon? Pangako ng Panginoon po yun. Kaya lang ang tanong, bakit hanggang ngayon ay parang miserable ang iyong buhay?
Yan po yung mga question na lalabas po dyan. Pero kung ikaw ay nakikita mo at nararanasan mo na ang pangako ng Panginoon na paayos at pabuti, paayos ng paayos, pabuti na pabuti, paganda na paganda ang buhay mo, ibig sabihin, nakakamtan mo na ang pangako ng ating Panginoon. Na hindi ka papuntang impyerno, kundi ikaw ay papuntang langit. Maniwala po kayo sa akin. Sa mundong ito, dito palang mararanasan natin ang impyerno at ang langit. Pumalakpak po ang nakakaunawa. Bakit ko po nasabi na dito palang mararanasan na natin ang impyerno at ang langit? Kapag ka nakita natin ang ating sarili, nasa kabila ng ating pagtanggap sa ating Panginoon sa Kristo, at nagpapasakop na tayo sa ating Panginoon, ay worse pa rin ang ating kalalagayan, ay magtanong na tayo sa ating Panginoon. Pero pagka nakita natin ang ating mga sarili, na talagang paayos ng paayos, pabuti ng pabuti, kahit may problema, pagsubok o ano man ang daanan mo, ay andun ka pa rin sa pangako ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin, langit po ito. Langit po ito. Na kahit may karamdaman ka, positibo pa rin ang isipan mo na pagagalingin ka ng Panginoon. Iyon yung pangako ng ating Panginoon sa Kristo. Na kahit wala kang pera, alam mo bukas, meron ka. Mararanasan niyo po ba yun? O laging wala? Alam niyo po sa totoo lang, iyan po ang buhay ni Brother Ben. August 25, nag-text ang Royal Cable. Alam niyo na, dapat yung payment, bayaran na. Nakalagpas, August 28, 2 days or 3 days na lumampas dun sa taning nila. Ang ginawa po nila, check! Putol. Wala nang wifi. Kaya makikita niyo po yung aking journal, parang meron, pero parang wala, pero meron po yun. Mag-a-appear lang po yun pagka nakakonect na siya. Kaya minsan kahit maaga yun, lalabas siya alauna, alas 4, ganun po mangyayari. Pero ngayon po, yung wala, meron na. Naikot na po. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Alam niyo po, ma-experience po natin talaga po lahat yan. Kasi why? Makakamtan po natin. Yung tirahan kasi, ang sarap tumira kung maayos. Tama po ba? Amen. Kung maganda. At kung ika nga, mabubuhay ka doon ng komportable. Alam niyo po, yung bansang Israel na pinangakuan ng Panginoon, hindi lamang lupain ang ipinagkaloob sa kanila, kundi doon na sila nanirahan. At kapag ka sinabing doon na sila nanirahan, yung buhay po nila doon ay hindi miserable, kundi maayos. Kaya, yung aalis sa cell group, ito yung lupain natin, ay baka sa bangin mapunta. Kasi sa lupain, merong bako-bako at mga bangin na pwedeng, tama mo ba? Sa lupain, merong mga bangin at bako-bakong daan, baka mapahamak. At meron din mga tirahan na talagang pinapasok ng ahas. Tama po ba? At ng mga daga, ng mga ipis, at kung ano-ano pa. Kaya yun po, gusto ko pong maranasan na talagang yung bubong po namin ay maging maayos. Kasi pag umuulan, alam na, may shower. Ay iba nga, pag sanghan falls pa. Alam niyo po, mangarap lang po tayo. At makita po natin, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Alam po po, bawat isa po sa atin, gusto natin magkaroon ng sariling lupa. Tama po ba? Amen. Magkaroon tayo ng sariling tahanan. Eh how much more itong ating bahay pa ng bahay? Nangarap po ba kayo na magkaroon tayo ng sariling lupa at building ng church? Amen. Parang hindi maka-okay ba?
Nangangarap po ba tayo na tayo ay lalago sa JCLM Sokol Outreach? Amen. Sabi ni Lord, makakamtan niyo yan. Sabi ni Lord, makakamtan niyo yan. Ulitin ko po. Sabi ni Lord, makakamtan niyo yan. Bakit po? Sabihin niyo po sa katabi niyo, kasi gusto ko. Ganun din po sa ating cell group. Pagka gusto po natin lumago, tutulungan tayo ng Panginoon. Kung gusto mo. Tama po ba yung ating title na pinag-uusapan? Gusto mo? Ay, ang ganda ng tanong. May pangako. Gusto mo ba? Alam niyo po, i-declare, ginawa, at pinapangyari ng Panginoon ang kanyang pangako sa bahay ng Israel. Kaya niya din gawin ng Panginoon sa ating mga taga-JCLM Sokol Outreach. Tama po ba? Sino po ang gusto na narito na talagang siya ay gamitin ng Panginoon may kinig sa paglago ng JCLM Sokol Outreach? Sabi nila ba, bahala ka, Brother Wendy. Alam niyo po, lahat po tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. At mangyayari po yan. Isipin nyo na po, ang lupain po natin ay ito pong outreach po natin. At yung ating cell-group. At sa iba pa, makikita natin, meron talagang realidad na talagang dito pa lang sa mundo ay bigyan na tayo ng lupain. Ako nangangarap, magkaroon po kami ng farm for the glory of God. Na doon ay may mga anihing prutas, maraming hayop na alagaan, at talagang mangyari po at makamtan. At malay niyo po, lahat ng taga-JCLM Sokol Outreach ay doon mag-retreat. Nako po ba? Na sabi doon sa Matthew 11:28, kapag ka ito'y pagod na, pagal na, at parang pagod ka na sa pagsisel group at sa mga gawain ng Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, ano kanyang pangako? Lumapit kayo, mga nangapapagal, pagod at nabibigatan lubha, at kayo ay aking pagpapahingahin tayo ng Panginoon. Kaya sa mga pagod na, magpahinga ka lang. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kung pagod ka na, magpahinga ka lang. Ito next level ng ating pinag-aaralan. Sabi po sa verse 44, sabi po doon, nagtamasa sila ng kapayapaan ayon sa ipinangako sa kanila ni Yahweh, hindi sila nagapi kailanman ng kanilang mga kaaway sapagkat pinapagtagumpay sila ni Yahweh laban sa lahat ng kaaway. Ganun po katindi ang pangako ng ating Panginoon. Naalala niyo po si Gideon? Mula sa 20,000. Ilan natira? Huwag naman ganun bigla. May natirang 10,000. At nakita ni Lord, wala. Hindi pa rin ako mag-glory dyan. Hindi pa rin ako matataas dyan. Baka akala ng mga tao at ng kalaban nyo, kayo lang ang gumawa niyan. Sabi ni Lord, sige, painumin mo sila. Eh yung una kasing challenge, pinataas o pinagsalita kung sino ang aayaw at takot. Yung aayaw at takot, ano sabi doon? Umuwi na. Meron po ba ditong takot? Darating na. Inilagay na ni Brother Aris, October 5. Magko-conquer po tayo. Taas ang takot at gusto umuwi na. Buti naman, wala. Parang gusto rin iba. Alam niyo po, matitira ang matibay po dito. Yung makakasama, ano sabi doon? Magtatagumpay. At pakakaranas siyempre ng presensya ng Diyos, ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Through our Lord Jesus Christ and the power of the Holy Spirit. Doon natin ma-experience po yun. Kaya, sabi po doon sa ikalawa, ay gusto bang maranasan? Siyempre naman. Talagang mararanasan po natin ang mga pangako ng ating Panginoon.
ma-experience po talaga natin po lahat yan. Si Abraham at si Sarah, hindi magkaanak. Duda pa sila eh. Hindi naman magkakatotoo yan, matanda na kami. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Sa kabila ng hindi nila pagtitiwala sa Panginoon, binalikan sila, talagang mangyayari ang aking salita. Nangyari at nangyari po. Amen po ba? At inilabas at ipinanganak si Isaac. Kaya makikita po natin, yan po yung ikalawang level na talagang ma-experience po natin ang pangako ng ating Panginoon. Sa lahat po na naka-experience na ng pangako ng Panginoon, pumalakpak po sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang sarap. Pag na-experience po natin ang pangako ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po doon sa una na ating mararanasan ay yung kapayapaan. Di ba? Eh sa mundong ito, ang pangako ng tao, minsan palagay ng kapayapa ka. Hindi. Why? Tinupad niya. Pero bakit parang walang kapayapaan? Kasi merong panunumbat. Tama po ba? Merong paninisi. Sana hindi ko na lang ibinigay sa iyo ang aking pangako na yan. Kasi lalong tumigas ang ulo mo. Kasi lalong pumangit ang ugali mo. At naging worse ang buhay mo. Pero sa Panginoon, kapag naranasan po natin yung kanyang pangako, ang bunga, nandiyan sa verse natin pinag-uusapan, kapayapa ka. Payapa ka. Kapag ka ito ay yung nakamtan at na-experience sa buhay, makikita mo, ang bunga niya, payapa ka. Pinangakuan ka ng Panginoon na magkakaroon ka ng asawa. Ang asawa mo, hindi ka magugulo. Hindi ka magdadalawang isip. Magkakaroon ka ng kapayapaan na kahit malayo siya, hindi ka nag-iisip ng negatibo na baka doon ay naglalaro ng apoy. Tama po ba? Lahat, bigyan ka man ng kayamanan ng Panginoon, payapa ka pa rin. Kasi pangako ng Panginoon yun. Protektado ni Lord yun. Pero pagka ang mundo ang nagbigay ng kapayapaan, wala ang kapayapaan kung hindi kaguluhan. Kaya mapalad po tayo sa ating ma-experience sa pangako ng Panginoon. Ang una ay payapa ka pa rin na iyong tinatamasa. Sabi doon, nagtatamasa. Sa word na nagtatamasa po, nanggaling po yan, mararanasan. Siyempre po, pagka natamasa mo, karanasan mo po yun. Kaya makikita po natin, ang kapayapaan ay napakahalaga sa buhay ng tao. Amen po ba? Amen. Makamtan mo man ang mundong ito. Sabi salita ng Panginoon, kung mapapahamak naman ang iyong buhay at kaluluwa, wala din. Nakuha niyo po ba? Amen. Magkaroon ka lang ng kapayapaan para ka nang nasa langit. Tama po ba? Pero pagka wala po sa iyan, para ka nang nasa impyerno. Ay, kaya nga marami nagkakasakit, wala po yan. Na-stress, nadi-depress, at ang dulo, rest in peace. Ganun po katindi. Pero ang Diyos, sa kanyang pangako, may kapayapaan pag iyong nakamtan at naranasan. Tama po ba? Amen. Tamang-tama po yan sa atin. At ang kasunod, sabi po doon, mararanasan natin ang katagumpayan. Alam niyo po, ikaw mismo, sasabihin mo, thank you Lord. Kasi why? Ay baka dalawang kamay pa eh. Thank you Lord. Yung word na victory, as in victory, ay may bibigay mo sa Panginoon. Ang mga nagtatagumpay, nagpapasalamat at ibinabalik nila.
Lord, salamat po. Naranasan ko yung pangako. Andun ang katagumpayan. Alam niyo po, kapag ka ang JCLM so-called outreach ay lumago, hindi tayo ang mataas. Hindi tayo ang mapapurihan, kundi ang ating Panginoon. Amen. Pangako ba? Kasi given sa pangako ng Panginoon, ang taga JCLM so-called outreach ay pagtatagumpayin ng Panginoon. Amen. Alam niyo po sa kabila ng lahat, hindi lang katagumpayan ang ipararanas sa ating Panginoon. Payapa po tayo. Pagka hanggang ngayon, tumatagal tayo sa Panginoon, gulong-gulo pa rin ang iyong isip. Gulong-gulo pa rin ang iyong damdamin. Maglilingkod ba talaga ako o magtatrabaho na lang? Gagawin ko na lang ba ang mga bagay-bagay o susundin ko ang Panginoon? Nawa, naiintindihan niyo po ang mensahe ng Panginoon. Alam niyo po si Brother Benji, naranasan ko halos yung naranasan ng ating Panginoon sa Kristo sa Matthew chapter 4. Nabasa niyo po ba yun? China-challenge ni Satan si Jesus Christ kung talagang ikay anak ng Diyos. Ang batong ito, gawin mong tinapa. Gaano kahirap po yun? Taas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Amen. Parang naranasan niyo po ba yun? Amen. Yung batong ito, gawin mong tinapay. Ano ba pangalawa na sumunod? Saan dinala si Jesus Christ ang kaaway? Ipinatanaw ang lahat ng kayamanan at kaharian sa mundo. Sige, kung ikaw, ibibigay ko sa iyo lahat yan. Yun ang alok. Sumamba ka lang sa akin. At, ang galing mga ako ng kaaway, tama mo ba? Parang kanya yung mundo. Alam naman natin kay Lord. At meron pang mga challenge na iniaalok ang kaaway kay Jesus. Pero ano sa dulo? Alam ni Jesus Christ anak siya ng Diyos. Alam niya lahat ng bagay sa mundo. Dahil siya ay 100% tao, 100% siya Diyos. Ano sabi niya? Dahil may salita ng Panginoon at may salita talaga ang ating Panginoong Jesus. Dahil siya ang salita. At nagkatawang tao ang salita. Ang sabi niya, sa Diyos mo lamang ikaw maglilingkod at sasamba. Yun naman talaga ang dapat gawin ni Satanas. Kaya lang, ang gusto niya, ang pangarap niya, ang ambisyon niya, agawin ng trono ng amang nasa langit. Kaya lang, nakatulad na siya. Hindi na pwede yung kanyang pandaraya, pagnanakaw, pagwasak, at pagpatay sa tao. Alam niyo po, si Brother Bendy, halos naranasan ko rin po. Pero sagot ko, wala na akong ibang gagawin kundi ang paglingkuran ng ating Panginoon. Maraming iniaalok ang kaaway sa buhay ng kabalingkod natin. Kahapon lang, yung kapitbahay ko lumapit sa akin. Kaya Benji, busy ka naman paglingkod Ibibigay ko sana sa iyo isang biyahe na ay sabi ko talaga, hindi ako pwede dyan. Hindi ko pwedeng ipagpalit ang gawain ng Panginoon. Alam niyo po, pagka nakita ng Panginoon na ganito na po ang ating desisyon, yung kapayapaan, hindi ka na nagdadalawang isip Kay Lord talaga ako. Kay Lord talaga ako. Kay Lord talaga ako. Pero pagka gusto kang agawin ng kaaway at nakitang parang mag-aala-eba ka, mahirap po. Ano po nangyari kay Eva? Tinokso. Diba? Nagpadala sa pangako ni Satanas Sabi niya, magiging parang kang Diyos. Pag kinagat mo yan, kinain mo yan. Naging Diyos mo ba? Daya talaga no? Sabihin niyo mo sa katabi niyo, huwag kang padaya. Ang daya. Nangako ang Diyos, pero nangako din pala ang kaaway. Tama po ba? Mahirap. Hindi natin mararanasan po yan.
Kaya pagka tayong gulong-gulo at wala yung kapayapaan, di ba ka nagtatagumpay na sa aming buhay yung awal? Reminder po, mga kapatid. At kaya pagka lagi tayong bigo, sawi, at parang talunan lagi sa buhay, ay baka nagtatagumpay na sa atin ang ating awal. Palagi na nangyayari ang pangako ng Diyos sa ating buhay. Mga kapatid, be alert. Ay maranasan natin itong mga pangako ng ating Panginoon. Tanungin niyo po ulit katabi ko, gusto mo ba? Ang gagawin mo lang sa nakaraang mensahe, sumunod ka. May utos kasi. Ang kapatid ng pangako ay utos. Alam niyo naman na po yan. Tama po ba mga kapatid? Makakamtan lang natin ang pangako ng Diyos kung tayo ay susunod sa utos ng Diyos, ng ating Panginoon. Punta po tayo sa third level. Sabi po dyan sa verse 45, tinupad ni Yahweh ang lahat ng pangako niya sa kanyang bayang Israel. Wow! Nagpapalitan natin yung Israel. Tinupad ni Yahweh ang lahat ng pangako niya sa kanyang bayang taga-Soon, taga-JCLM. Tama po ba? Malapit na ang CCT, makikita-kita na ang kabuuan ng JCLM. Excited ang mga nakabayad na at yung hindi pa, 1.5 na. Humabulan po kayo para maranasan niyo po. Ano sabi po doon? Sa salitang tinupad, gusto mo bang matupad? Kasi sa Israel nangyari na eh. Nakamtan na nila, naranasan na nila, at natupad na sa kanilang mga buhay ang pangako ng ating Panginoon. Paganahin natin ang ating emosyon. At tanungin niyo po ng seryoso ang inyong katabi. Gusto mo bang makamtan? Gusto mo bang maranasan? Gusto mo bang matupad? Alam niyo po, mga kapatid, mangyayari po ang kalooban ng Panginoon dahil sabi sa salita ng Panginoon, sabi niya kay Moses, meron bang mahirap para sa akin? Kayo po, sagutin niyo po ang tanong ni Lord. Kasi, minsan nagdududa tayo eh, sa kakayanan at kapangyarihan ng Diyos. Pero ngayon, sa ating pinag-uusapan, ano ba? Pagtiwala ka na. Umasa ka na. At manampalataya ka na. Yun lang po ating magagawa. Mangyayari ang mangyayari! Mangyayari! At kapag nagkaroon ka ng kaunting negative dyan, papasok ng Satanas. Mahadlangan niya na lahat ang pangako ng ating Panginoon. Magdududa ka. Nangungusap ang ating Panginoon sa iba't ibang kaparaan. Anak, ikaw lang naman ang ayaw magtiwala. Anak, ikaw lang naman ang ayaw umasa. Anak, ikaw lang naman ang ayaw manampalataya. Ibibigay ko naman talaga sa iyo eh. Kaya lang, paano ko ibibigay? Nagdududa ka. Ayaw mo magtiwala. Alam niyo po, una, sabi diyan, matutupad ang lahat ng pangako. Ang tanong, meron bang pangako ng Diyos ikaw memorize? Alam niyo po, dapat i-memorize niyo po kahit ilan lang na pangako ng ating Panginoon. Sample lang ko po kayo. Nang memorize ni Brother Benji, bilangin niyo po ha, kung ilan ang mababanggit ko ha. Sabi sa Genesis chapter 12, verse 3, ang sino mang magpapala sa buhay ko ay pagpapalain ng Diyos. Ngunit kung sino ang susumpa, ay susumpain ng Panginoon. Diba, ang ganda pangako kay Abraham, pero kine-claim ko rin. Pwede naman po natin i-claim. Pangako ng Panginoon yan. Pero na po kayo isa, at sabi po sa Jeremiah 29:11, sabi doon, for I know the plans I have for you, not to harm you, but to give you hope and a future. Kaya kung sino man ang gusto ng maganda ang hinaharap sa buhay, mangyayari sa kanyang buhay yun kung ikaw ay magtitiwala sa atin.
katulad ni Jeremiah. Tama po ba? At sabi sa Malakias, chapter 3, verse 18, lumundag po ako doon, hindi sa pag-giving or tithes. Giving na po yun. Sabi po doon, ipakikita ng Diyos ang pagkakaiba ng naglilingkod at di naglilingkod. At ng pagkakaiba ng mabuti at ng masama. Eh, mamili na po tayo doon. Ano gustong ipakita ng Panginoon sa ating buhay? Kung ikaw ay naglilingkod at magiging mabuti sa harap ng Diyos. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. At lundag po tayo sa New Testament. Sabi sa Matthew 6:33. Ang sabi po doon? Dapat buhat, unahin muna ninyo ang aking kaharian, ang aking katuwiran, at ang lahat ng bagay ay parang idalagat sa akin. Isama na natin ang John 3:16. Na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi sa Acts chapter 16 verse 31, isa ang tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoon, ang iyong buong sambahayan ay magkakaroon ng kaligtasan. At sabi sa aklat ng ikalawang Korinto chapter 9 verse 8, sabi doon, ipe-personal ko, Brother Benji, o anak ko, Benji, kaya kitang pagpalain, higit pa sa iyong pangangailangan upang may magamit ka sa pagkatawang gawa. Diba ang gaganda ng pangako ng ating Panginoon? At sabi sa Hebrew 13:5, sabi ko doon, hindi kita iiwan ni pababayaan. Ang sarap pakinggan ang salita ng ating Panginoon. At sabi sa 1 John 1:9, kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan at magsisisi ka, dagdagan natin, at magsisisi ka at tatalikuran na iyong kasalanan, ang Diyos mo ay tapat at banal, kalilinisin at patatawarin sa iyong mga kasalanan. Kaya mula ulo hanggang paa, cover na po ng blood of Jesus. Hindi na ang aking sarili ang nakikita ng Amang nasa langit, dahil ito ay puno ng karumihan, kasalanan at kahinaan. Kaya hindi nasayang ang sakripisyo ng ating Panginoon Kristo, 2,000 taon nakakalimutan sa krus ng Kalbaryo. Why? Ang dugo ng ating Panginoon Jesus ang pinanlilinis sa ating mga kasalanan. Mula lang tayo magkaisip at hanggang sa kasalukuyan at sa ating hinaharap, habang tayo may buhay ay magkakasala po tayo. Pero ano? Panghawakan natin ang 1 John 1. Balikan po natin para ating makamtan ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Alam niyo po, lahat daw ng pangako, ay ang tanong, ilan ang pangako ng Diyos ang iyong pinangahawakan? Tanungin mo po katabi niyo. Pagka meron, tanungin niyo, sige nga, anong verse po yun? Anong verse po yun? Yung magbabasketball po, dapat sabi ni Pastor June, kasama ko sa group chat, dapat memorize ang one verse. Kasi baka yung mga player natin, may mga malulutong pang salita. Alam niyo na po yun. Dapat mga salita na talagang kaaya-aya na. Lahat ng pangako, kaso kung meron ka isa, okay na rin. Lahat. Kung meron ka 100, damihan nyo na. 1,000 po ang pangako ng ating Panginoon na natala sa Biblia. Kaya alam ko, hindi binabasa, paano mo pangahawakan? Paano makamtan? Paano matutupad? Pangalawa, sabi dyan, para sa kanyang bayan. Para kanino ba talaga ang pangako ng Diyos? Hindi siyempre para sa mga taga JCLM at sa JCLM sa all outreach at lahat ng outreaches at lahat ng nagtitiwala, umaasa at nananampalataya sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po ba ay bayan ng Diyos? Amen. Pag hindi, mararanasan talaga ang pangako ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, kung kayo binakamtan na, ibalik natin ang glory kay Lord
at pasasalamat. At kung kayo ay may naranasan na rin at natupad talaga ang pangako ng Diyos, i-testimony po natin. Hindi tayo mataas sa ating testimony kundi ang Diyos. Kundi ang Diyos. Alam po natin na mangyayari at mangyayari. Kasi ang meaning ng promise o pangako ay declaration ito ng Panginoon. At kung sino man ang nag-declare ng pangako. At yun nangako, talagang gagawin niya ito at gagawin niya. At sabi doon, mangyayari at mangyayari pag ginawa niya. Kaya nga ang isang binata, pagka nanliligo yan, ang dami ng pangako, di ba? Susungkitin ko ang buwan, ang bituin, at ang araw, mapasa akin ka lang. Kaya lang, nung mag-asawa na, bugbog rito, yung pala mga bituin at istara, yung talagang pag binalatan, talagang subasog yung babae. Di ba? Nakakalungkot. Kaya, mga kapatid, inuulit ko po, pag ang Diyos ang nangako, ito ay tapat at totoo. Mangyayari at mangyayari. Pero pagka, maging matalino tayo, pagka ang tao ang nangako, magtira ka naman ng 50% para sa iyo. 50-50 lang, para hindi ka masyadong masaktan. Tama mo ba? Sabi nga nung kasabihan, pinangakuhan ka na nga, gusto mo, ito pa rin pa. E di siyempre, pag tinupad, magpasalamat ka. Pero kung hindi, mag-thank you ka pa rin. Kasi may pangako na eh. Sa pangako pa lang, lumigaya ka na eh. Tama po ba? Sa pangako pa lang, sabi, nagbago na isip mo, wow, may pangako si Juan. Kaya lang, ulitin ko po, pag tao, magtira kayo ng porsyento para sa inyo. Pero pagka kay Lord, 100% yun na po yan para matupad. Para makamtan, para maranasan. Kaya makikita po natin, yung kapayapaan gustong-gusto ko po rito bago yung katagumpayan. Kasi kung titingnan ko po ang paglago ng JCLM sa Call Outreach, baka magulo po aking isipan. Baka magulo po ang aking damdamin. Kasi, andyan ang Diyos, andyan ang kaaway, alam naman natin na yung nasa lupain, nasasakupin ng Israel, nagulo po ang buhay nila nang dumating ang Israel para sakupin po sila. Kaya makikita po natin ngayon, yung mga ipapasakop sa atin ng Panginoon ay gulong-gulo na po ang kanilang buhay. Ano po ang inyong mararamdaman at mararanasan? Gulong-gulo na po ang kanilang buhay. Bakit gulong-gulo? Tanong niyo po. 1, 2, 3. Bakit gulo? Kasi aayusin ni Lord ang kanilang buhay. Alam ko na maayusin, maayos. Magugulo po ang kanilang buhay ngayon. Kaya ipapaabot sila sa atin ng Panginoon. Nakikita niyo po ba yun? At ganun din po ang kalalagayan natin sa nakaraan. Magulo ang ating buhay, wala yung kapayapaan, wala yung katagumpayan. At ngayon, ang buhay ng mga taong ipapaabot sa atin ng Panginoon ay sawi, bigo, at lugmok, at walang patutunguhan ng buhay. Maniwala po kayo. Pero pagka tayo ay pinapunta sa kanilang tahanan, sa kanilang buhay, mararanasan po nila ang katagumpayan. Nawa, magkita-kita po tayo sa pangako ng ating Panginoon na talagang hindi lang natin narinig, hindi lang natin nabasa, kundi, ano sabi doon? Makamtan, maranasan, at matupad. Nakakalungkot lang isipin, maraming kabataan ngayon nagre-rebelde. Nagre-rebelde. Kasi yung pangako ng kanilang mga magulang, hindi nila nakamtan, hindi nila naranasan, at hindi lalong natupad. Kaya kung tayo ay magulang, bago tayo mangako sa ating mga anak, isip-isip muna.
Sabihin niyo po muna sa inyong katabi, isip-isip muna. Bago mo bitiwan yan, mag-isip ka, 100 ang iba yun. Mag-count 1 to 100 ka bago mo bitiwan. Kasi pagka nabigo, magkakaroon ng negative reaction po yan, hindi natin alam. Maniwala po kayo, may mga batang nagpapakamatay dahil hindi natupad ang pangako ng kanyang mga. May mga nagpapakamatay dahil hindi natupad na dapat siya ang honor, first honor, o cum laude, o kung ano pa man. Dahil nabigo. Pero sa mga nakakaranas na makamtan nila at maranasan at natutupad ang pangarap, ang pangako sa kanilang buhay. Sila yung mga taong masaya, maligaya, at talaga umaayos at gumaganda ang buhay. Kaya nga, mga kapatid ko sa JCLM Sokol Outreach, given na ang pangako ng ating Panginoon. Lalago, balikan natin. Yung tatlong pangako na lang, yung sa may utos na ating pinag-usapan. Una, pagpapalain niya kayo. Ikinlame niyo po ba ito nang marinig niyo nung nakaraang topic? Eh sayang naman kung hindi. Pagpapalain niya kayo. Anong verse doon? 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Baka hindi niyo po naisunod. Ano sabi doon? Kaya ni Lord na pasaganain ka, hindi pa sa iyong pangailangan upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Huwag lang yung unang pangako ang makita niyo. May pinapagawa si Lord. Ano yung pinapagawa? Upang may magamit ka sa pagkakawang gawa. Hindi yung binigyan ka ng 1,000, sa'yo na lahat yun. Hindi po. Maaaring ito ay para sa anak mo, sa asawa mo, o kung sino pa man, baka sa kamag-anak mo, o ay bigay po natin. Lalo tigit yung ating tithes and offering. Amen po ba? Amen. Iyon po yun. Ang pagkakawang gawa, ang tithes and offering, hindi natin alam, nakakapag-evangelize na po pala tayo. Nakukuha niyo po ba yun? Nakakapag-ministeryo na po pala tayo. Nakakahayo na po pala tayo. Sa pamagitan ng ating tithes and offering. minsan, hindi po naiintindihan po na iba yan. Pero yung po ang pinakamalalim ko po kahulugan mo. Na yung ibinigay mo, naaabot ang maraming kaluluwa. Amen. Yung pinagkaloob mo sa gawain ng Panginoon, naaabot ang mga kaluluwang papuntang impyerno na dadali ng Diyos papuntang langit. Kaya, sabi sa ikalawa, mabubuhay kayo ng matagal. Ikinlame niyo na po ba yun? Amen. Ako, buhay kong magkasakit. Ang lagi kong dasal, Lord, itong aking kakainin, iinumin, ay maging kalakasan, kalusugan, kagalingan, at magdudulot ng mahabang buhay. Aba nangyayari po yung panalangin Yung dati, ang hina-hina ng aking katawan, parang mamamatay na, parang mapuputol na. Pero, si Lord ang nabibigay Kaya, tutulungan po tayo ng ating Panginoon. Mabubuhay kayo na matagal. At alam naman natin, ang pangako ng Panginoon dyan, panghawakan na natin ang John 3:16. Ano bang buhay ang gusto natin? Dito lang sa lupa, buhay sa langit. Diba? Yun yung pangako ng Panginoon, buhay na wala hanggan. Yun po ibig sabihin po noon. At sabi doon, at kanyang pararamihin kayo. Kaya natutuwa po ako sa ating ngayon. Kakaunti pa po tayo. Pero, pag ipinagkaloob ng Panginoon po ito, nangyari nga. Ano sabi sa mensahe ng Diyos? Ating makakamtan. Ating mararanasan. Ating matutupad sa ating buhay. Tama po ba? Ang konklusyon po nito, sabi po sa Joshua 22:5, bakbang po ulit ako, huwag lamang ninyong kalilimutang sundin ang mga tagubilin at kautosang ibinigay niya sa inyo. Maliwanag po ba, mga taga-JCLM Sokol Outreach? Paulitin po natin. Huwag lamang ninyong kalilimutang sundin ang mga tagubilin at kautosang ibinigay niya sa inyo. Mararanasan po natin lahat yan. Makakamtan po natin lahat yan. At matutupad po sa ating buhay po.
Ano pa daw? Ibigin ninyo si Yahweh na inyong Diyos. Ano daw? Sundin ninyo ang kanyang kalooban at tuparin ang kanyang mga utos. Paulit-ulit po, no? Mga utos. At paglingkuran ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. Alam niyo po, given na mga kapatid, para makamtan po natin ang pangako ng Panginoon. Nasa Joshua 22 verse 5. Alam niyo po, kapag may utos, susunod ka ba? May pangako, gusto mo ba? Yan po ibigay ng Panginoon sa taga-JCLM sa Calaucos. Hindi lang natin 1 week na gagamitin po yan. Pwede pang habang buhay niyo. Na ang pangako ng Diyos, isa-isa nating sungkitin. Ano man ang memorize niyo ang salita ng Panginoon na pangako ng Panginoon. Tandaan niyo po, may utos po doon. Tandaan niyo po, may utos po doon. Sample, na nalimutan ko i-share sa inyo. Bago ako pumunta doon sa uling i-share ko sa inyo na memorize ko. Ilan ang binanggit kong verse na aking pinangahawa ang pangako ng Panginoon? 9. Paala kayo. 8, 9, 10? 9. Sige. Yun siya. Igawin natin 10. Sabi sa Joshua 1:8. Alam niyo po ba yun? Basahin mo ang lahat na yun araw at gabi. Dili-dili mo ito para guminhawa ang iyong buhay at ikaw ay magtagumpay. Anong utos? Hindi basahin. Mahirap bang basahin? Hindi. Mahirap lang kung hindi ka sanay magbasa. Mahirap lang kung malabo ka ta. Tama po ba? Pero kung may paningin ka pa at mabasa mo, yun ang sikreto para guminhawa ang iyong buhay at magtagumpay ka. Habang dumadami ang iyong kaalaman, pagaan ang iyong buhay. Yung po ang truth. Kaya nga yung magagaling na businessman, maraming alam po yan. Pero yung mga nagpe-fail at nababankrupt, kaunti pa po experience ng nagkalaman. Kaya mga kapatid, panghawakan po natin ang mga pangako ng Diyos. Kahit yung tatlong pangako na lang na yun nung nakaraan na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Bago po ako magtapos, gusto kong balikan po ulit ito. Ang ganda ng pangako ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 30 verse 16c. Pagpapalain niya. Pagpapalain niya kayo. Siyempre, kasama po ako doon. At ang pamilya po natin. Nakikita niyo na po ba yun? Pagpapalain niya tayo. At sabi doon, mabubuhay kayo ng matagal. 53 na ako, nangangarap ako mga maba ang buhay ko, mga 18 plus. Kasi 19, hindi ko na po pinangarap. 80 pataas. 80, ulitin ko po, 80 pataas. Kasi, ang tuhod, ang paa, kaya pa. Kung bahay ay lalagyan ng second floor, kaya ko pa akyatin. Alam niyo po, kung talagang pahabain ng Diyos, si Caleb na, 80 years old, malakas pa, gusto pa mag-evangelize, gusto pa mag-conquest, gusto pa mag-conquer. Tayo, bata pa, parang gusto natin, hindi, dito na lang ako. Mahirap po yun. At, ito na nga po yung gusto kong, at ninanais kong pangarap sa Sokol, sana pangarap yun. Ang pangako ng Diyos, para ramihin tayo. Ito palang tatlo na ito, solve na tayo. Huwag na tayong, ika nga, dala na nito lahat. Dala na. Yung una pa lang, napagpapalain tayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Ando na yung kapayapaan at katagumpayan. Wala nang pagaba.
Wala ng mga suliranin na talaga gigirahin na naman tayo ni Satanas. Taas po ang kamay na hinahabol pa ni Satan. Amen. Bakit nga itanong ni Brother Benji yan? Tanongin niyo po, bakit ko na itanong? Hindi ako exempted eh. Pero hindi siya umabot. Lawit dila na siya. Talagang hinihingal na siya. Hinihingal. Huwag kayong papaabot. Sabihin niyo sa katabi niyo, huwag kayong papaabot. Lakad lang. Pagka kayang tumakbo, takbo. Pagka kayang lumakad. Pero ang maganda, kung kaya mong harapin. Kasi baka mapagod ka rin paglakad at pagtakbo. Tama mo ba? Satan! Hanggang dyan, kala! Hindi mo ma-declare. Sasakay ako kayo. At makikita natin, yung pangalan ng ating Panginoon Kristo makapangyarihan. In Jesus' name. Hanggang dyan ka lang. Nakakover ako ng blood of Jesus. Di ba? Pagka may pagod na lumakad at tumakbo, talagang, minsan kasi nawawala tayo sa issue Nakakalimutan natin. Yung pangako ng Panginoon na kahit sa sugat at latay ng ating Panginoon Kristo, kaya tayong pagalitin ng ating Panginoon. Minsan nalilimutan natin pag ando na tayo sa mga pain at mga kirot at sakit na ating nararanasan. Yung patay nga, nabuhay ng Panginoon. Tama po ba? Amen. At makikita natin ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay Parang sa'yo nga, nabuhay. kakaiba. Overtime na pala tayo. Ayun po yun. At nawa, mangyari po sa ating yung tatlong pangako na yun. Sa Deuteronomy chapter 30 verse 16c. Na-memorize ko na po agad. Deuteronomy chapter 30, tama po ba? 30, 16c. Sabay-sabay po tayo. Sabi doon, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal. Di ba? At kanyang pararamihin kayo.